Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa iyo, Ma'am Villadolid. Ako nga po pala si Jenna Rose Legaspi. Galing po sa third year Animal Science Section A. Ang aking topiko po ngayon ay nagpatungkol po sa Barutak Nuevo sa Iloilo. So, bago pa po ako magsimula, ako po'y galing po sa Matalam, North Cotabato, kung saan ako po ay isang Ilonggo at napakatumpak po kasi po ang aking report ngayon or ang aking inihanda na ibabahagi po sa inyo ay patungkol po sa mga Ilonggo doon sa Iloilo. Alam nyo ba na ang mga artistang ito ay Ilonggo? Alam ko na tayong lahat ay talagang nakakilala sa mga napakatanyag na artistang ito. Sila ay mga Ilonggo actually. So, pag sinabi nating Iloilo, kilala sila sa malambing na intonasyon, no? Sila ay mabait, sila ay masiyahin. Alam ko naman na siguro lahat ng pangkat ay mabait naman talaga at masiyahin. Pero pag sinabi kasi nating Iloilo, talaga silang maitatak sa kanila na mayroon silang malambing na intonasyon. Kapag ang Bisaya kasi magsabi, halimbawa, maayong adlaw sa inyong tanan. So, pag sa Ilonggo naman na translation, maging malambing ang kanilang intonasyon sapagkat ganito sila magsalita. Mayad gid nga aga sa inyo tanan. So, mayroong kaibahan. Mayroong accent ang mga Ilonggo. At ipinagmalaki din nila sina Graciano Lopez Saina at Esteban Havellana dahil sila ay nanggaling din sa Iloilo kung saan naging tanyag sila sa buong daigdig dahil sa kanilang mga isinisulat. Dahil sila ay isang propagandista. Ang Barutak Nuevo, Iloilo ay isang bayan ng Iloilo na may 24 na kilometro ang layo sa lungsod. Ang Barutak ay ibig sabihin ay maputik. No? Karamihan sa mga naninirahan doon ay Katoliko, no? Nabubuhay sila sa pagbubukid, pagtatanim ng tubo. Ang mga bayan ay may sentral na asukal kasi nga maraming produkto doon na tubo. Halos ng apelyido rin na naninirahan doon ay nagsisimula sa litrang B. So, ganito yon. Ang Barutak Nuevo is part yun siya sa bayan ng Dumangas. Which is, ang namamahala sa kanila ay ang mga pari. Pero, sa panahon na yon, ang mga pari ay napakahigpit. So, gusto nila ihiwalay ang Barutak sa Dumangas kasi gusto nila magkaroon ng kalayaan. Pero, hindi sila papapayagan ng pari. Pero, nung isang araw, may isang tauhan ng gobernador na galing sa Manila na dumating sa kanilang lugar at naghahanap ito ng kabayo. Which is, ang ipinapahanap ng kanilang gobernador is yung kapariho sa hitsura ng kanyang kabayo. At doon, nakita nila ang kabayo ni Don Simon Protasio. Agad na inalok ng tauhan ng gobernador na kunin nila ang kabayo, pero mayroong kondisyon ang mga taga-Dumangas. Kapag hahayaan silang umalis sa Dumangas, ay agad nilang ibibigay. Kaya, yung gobernador, pagkatapos na naibalita, agad-agad niyang ipinaghiwalay ang Barutak sa Dumangas. At doon, naging iba sila sa Dumangas. Ang wika na kanilang ginagamit doon ay ang wika ng mga Ilonggo, no? Which is ang Hiligaynon, no? Ang example ng Ilonggo, kasi ako I am Ilonggo, pero Ilonggo po ako ng North Cotabato. Pero magka-pare-parehas lang din po lahat, no? Ang kami na mga Ilonggo ay napaka mahinhin kung magsalita, mayroong intonasyon, no? Kagaya na lang sa binigay kong halimbawa kanina. So, para sa karagdagang halimbawa sa magandang araw, sa Ilonggo, sa Bisaya, maayong buntag. In Ilonggo, mayad gid nga aga sa aton tanan. So, ganun kami magsalita. Wika din nila ay ang Karaya, which is another version po siya ng Ilonggo, pero gumagamit sila ng mga ra. Just like for example, anhon ta karahaw, so mga ganon.
mayroong ran sila na ginagamit. And napaka-deep na po talaga ng type ng pagka-Ilocano Karaya. So again, ang Karaya ay ang dialekto ng Hiligaynon na may pinakamaraming tagapagsalita. Lalong-lalo na po sa Iloilo. So let's proceed po tayo sa mga pamahiin, paniniwala at kaugalian ng mga Ilonggo. No? For example, patungkol sa pagdadala ng tao. Kami po, mayroon po kaming mga pamahiin, lalo na kapag buntis ka. So, una na dito is yung panamkon. Kapag panamkon ka is, ano mang gusto ng babae ay dapat ibigay ng kanyang asawa. Kasi, kapag hindi ibigay sa kanya, pwedeng makuha or makuhaanan siya at mamamatay yung bata. Ikalawa is bawal magsuot ng kwantas at maggansilyo. Kasi, may posibilidad ng pusod ng bata is, kumbaga, maglambot siya sa liog and then mahimo siyang cause nga mamatay siya. No? Maglagay ng tuwalya kung lalabas tuwing hapon kasi sa aming paniniwala, kapag hindi ka maglagay ng tuwalya sa iyong sa iyong ulo kapag hapon ay para itong ang pananaw ng aswang sa iyo ay napaka-transparent. Para siyang baso na may tubig na kapag titingnan mo ay napakaklaro. So, napakadelikado para sa sanggol. Next is bawal humiga o umupo sa hagdanan at pintuan. Kasi kapag ikaw ay manganak, mahihirapan ka. No? Bawal magpalitrato. Kasi ang paniniwala din is baka hindi perfect or hindi perfect yung anak, may something may pinsala. Bawal magtingala kung kabilugan ng buwan. Bawal pagtawanan ang bulag, sungi o duling. No? Kasi kapag tawanan mo yan sila, the possibility is maging sungi or maging duling din ang iyong anak. Next is, pag kumain ka ng kambal na prutas, kampal din ang sanggol. So kami naniniwala kami na kapag dikit-dikit, especially yung saging, magkadikit, kapag kinain mo yan palagi, maging kambal ang iyong sanggol. No? Tumingin sa magandang larawan. So kung gusto mo maging maganda ang iyong anak, tumingin ka sa mga magagandang larawan. No? Bawal magpagupit ng buhok kasi kapag magpagupit ka ng buhok na buntis ka, maging kalbo ang iyong anak. No? Huwag kumain ng prutas na hindi napurma. Kasi kapag hindi napurma ang prutas tapos kinain mo, ang mangyayari sa iyong anak ay it's either kulang din ang kamay, kulang din ang hindi din siya totally nga napurma. So, lumabas ng bahay kung may naghihingalo. Kapag may muntik nang mamatay sa loob ng bahay, dapat lumabas ka. Kasi kapag hindi ka lumabas, mahihirapan ka sa panganganak or sa pagpapanganak mo, pwedeng mamatay ang iyong anak. Okay? So, tungkol naman sa pagsilang ng sanggol. Kung nahihirapan sa pagpanganak ang asawa, example, ako babae, sa amin sa Ilonggo, kapag magsilang ako ng sanggol, kapag nahihirapan ako, kailangan ang asawa ko is dadaan siya sa bintana na dapat nakatingin sa itaas, nakaganyan yung kamay, at saka dadaan sa bintana. Hanggang may kukunin siya sa baba na hindi niya titingnan. Mananatiling ang kanyang mukha ay nasa itaas. So, ganun, napakahirap talaga. So, isa din, kapag ang babae ay may nagawang kasalanan, nahihirapan siya sa panganak. Kasi kapag nahihirapan sa panganak, kumbaga lisod na gid siya kaayo, meaning naaday sala ang asawa. No? Pinapakain ng hilaw na itlog. No? Sa amin, pinapakain namin yung mga anak ng hilaw na itlog para magsilbing lubrikante, para mas madali yung lalabas yung bata. And then, iba pang paniniwala namin ay kapag nakalabas na ang bata, o iniitsa namin ito paitaas, para mataas ang kanyang mararating. Pinapahira ng puso ng saging or ulan or hipon ang mga labi para ito'y maging isang maliksi. No? Ang suli o suwi, kumbaga sa Tagalog ay sa Bisaya, mga suli or suwi ay manghihilot kumbaga. So magiging albularyo sa amua sa Ilonggo. So, ang bata daw po nga ipapanganak sa gabi ay sila para sa amin sila ay matatapang. Kapag ipinanganak na din ka din sa araw, ikaw daw ay mahina.
So, ang batang may kapansalaan para sa amin kapag ipanganak, meaning swerte siya. Kapag may slit eyes daw, then yun daw sila ay kinakahumalingan ng tao o diwata. So, swerte ang tatlong anak ng lalaki na nagkasunod-sunod. So, naniniwala kami na kapag ang anak mo ay nagsunod-sunod, tatlong lalaki, swerte yun para sa amin. Kapag ang lalaking anak, ang panganay daw, swerte din po kapag ang panganay mo ay lalaki. So, umiiwas ang ina ng green na saging at kalo-kalo. So, umiiwas kami dyan. Bawal magtrabaho ang ina. Sa amin, kapag magsilang, bawal talaga magtrabaho ang ina. No, dili lang po siguro sa Ilonggo, but sa mga Bisaya po. Bawal magtrabaho ang ina. And then, unang linggo ng ina, dapat may sangkap. Nilalagyan namin ng pomelo, bunlaw, alibhon at tanglad ang unang paligo ng ina na nagsilang ng sanggol. So, pupunta naman tayo tungkol sa binyag ng sanggol. So, maagang mabinyagan. Kasi kapag hindi mo maagang mabinyagan, para sa amin is, kumbaga sa Bisaya, dali ra siya mabuyagan. So, dapat maaga siyang mabinyagan. Pilyo, malikot at matigas ang ulo. Kapag while daw binyagan ang bata, meaning pilyo daw yan siya at malikot, no, at matigas daw ang ulo. So, sa binyag din po dapat, sa aming paniniwala, dapat mayroong handa para palaging may pagkain. No, kapag binibinyagan mo, pag binyag sa bata, mayroon kang handa, marami na daw kayong pagkain palagi. So, ang ninong at ninang din daw ay magbigay ng pera during sa binyag. No? Example, sa binyag din ng kambal, sa ibang-ibang pinto sila ipagdaan. Kasi, kapag ipagsabay mo yan sila sa isang pinto, posibilidad is mayroong mamamatay sa kanila. So, dapat, kapag kambal ang iyong ipabinyag, ipagdaan mo sila sa iba-ibang pinto. Next, is tungkol sa pag-alaga ng bata. So, una is ang pagbili sa bata, no? Bakit namin ipagbili ang bata kapag sa pag-alaga? Kasi kapag hindi mo kasi ipagbili, example namatay or nagsakit, kailangan mo yan siya ipagbili sa kapitbahay. Hindi na literal na ibigay mo yung bata. Pero magkuha ka lang ng pera, magpa-as if yung kapitbahay na bilhin niya, bigyan ka ng pera, kahit piso tatanggapin nila. No? Pangalawa is abay. So, itong abay ay ito rin siya, sa paniniwala nila is yung parehas sa kanang panagang. So, sa amin, maglalagay kami ng luya or magsabi kami ng puri na buyag para maiwasan sa mga buyag-buyag or mga panagang kinakailangan namin. So, tungkol naman sa pagliligawan, no, pagnunubyo at pag-aasawa. So, matanda daw ang iyong maaasawa kung habang nagluluto ka, ikaw ay nag-aawit. Matanda rin daw ang iyong maaasawa kung tumayo sa harap ng pagtatahip ng bigas. Sa amin kasi uso yung magtahip ng bigas. Kapag magtayo ka sa harap, matanda ang iyong maasawa. So, ang kuko ang basihan kung tapat ba ang suyuan. So, kapag maganda ang kuko daw, meaning, maganda daw ang suyuan. Kapag sa amin, kapag hindi daw maganda ang kuko, hindi daw maganda, hindi daw yan loyal. So, yun lang po ang aking part. Sa muli, magandang araw po sa ating lahat.